Magandang gabi po. Welcome to Ask Boy Abunda. Doc Eileen, maraming salamat. Doc Rodney. Thank you. And Doc Glenn. Thank you very much. So, ang unang tanong ay, aware ba ang Pinoy sa pangangailangan, kahinaan, at ang buhay ng kanyang puso? Sige, sagutin ko. I don't think that Filipinos or mga kababayan natin alam kung na ang number one killer talaga ng sakit sa buong mundo at sa buong Pilipino, yung sakit sa puso or cardiovascular disease, kasama na yung blood vessel, pati sa utak, stroke, and heart attack. So yun yung up to now, hindi pa rin bumababa yung pagiging number one niya, and it's still there at the top. Siya yung number one killer. So yan yung status natin. It's the burden of cardiovascular disease in the Philippines. Is there an explanation to that? Am Tama. I guilty of something? Tama yun, Boy, because after nung magkaroon ng pandemya, talagang dumami talaga ang mayroong sakit sa puso. Particularly yung kung iisa-isahin natin na isa dun sa mga talagang dumami is yung heart failure na tinatawag natin. Ang pinakamalaking sanhi ng pagkakaroon ng heart failure is yung common na heart attack. Nagkaroon ng heart attack, humina yung pump ng puso, kaya nagkaroon ng heart failure. Dahil sa pandemic, nadagdagan yung mga myocarditis na naglikha ng heart failure. At ngayon, sama-sama na silang lahat. Heart failure, heart attack. Yes. Ano ang pagkakaiba noong dalawa, Doc Eileen? Yeah, malaking kaibahan. Okay. Pag sinabing heart attack, no, or we call myocardial infarction in medical term, it is caused by barado ang puso, ang ugat sa puso. So pag barado ang ugat sa puso, walang oxygen ang papasok dun sa muscle, namamatay yung muscle. That's a heart attack. Now, ang heart attack is one of the many reasons na nagkaka-heart failure. The heart failure means pump failure. The heart fails to pump. So, hihina ang tao. 1 in every 4 people can have heart failure. Kasi lahat yan galing sa mga risk factors like smoking, hypertension, diabetes, high cholesterol. Yun yung mga factors na dapat i-control para ma-prevent ng blockage, for example, and heart attack, and brings about heart failure. Okay. Ano ang sintomas na nangyayari ang heart attack? Madalas pag heart attack, yung na-associate ng mga tao doon is chest pain, sumasakit ang dibdib, pupunta ng emergency room. Samantalang yung heart failure, na madalas ay naging, ang sanhi nun ay heart attack sa mga Pilipino, hindi, minsan mayroon ding chest pain, sumasakit ang dibdib, pagka napagod, naglalakad, nagalit, pero madalas ito ay hingal, hindi na makapaglakad ng malay. Sandali, Doc, ang chest pain, saan ba? Kanan, kaliwa, gitna? Sa gitna. Oh, gitna. Yes. So dito ang Para sakit. siyang may nakadagan. So just push your chest or let somebody push your chest. Papindutin mo siya. Yun. Yun yung pakiramdam. Parang may talagang dumadagan sa'yo. So aside from chest pains, meron pa? Pwede ding sumasakit ang tiyan, sikmura. Siguro. Yes. Hala, ano ba? Sumasakit ang likod. Pag sinasabi mo, masakit dito, masakit ako. Masakit ako. Pwede rin siya mag-radiate to your shoulders. Shoulder, sa likuran. Pwede rin siya mag-radiate to your neck. Yes. Or nangangalay. Nangangalay. Yes, nangangalay. Ano, Kaliwa. kanan? Pareho. Pwede siyang kaliwa. Meron din kasi percentage, right? Kailangan pumunta ka sa ospital pag yung chest pain mo ay tuloy-tuloy, kahit nakapahinga ka. nakapahinga ka na, and the severity or yung sakit niya ay pasakit na pasakit. Patindi. Patindi ng patindi. At patagal siya ng patagal. Pero iba raw ang sintomas ng heart attack ng babae at lalaki. Totoo ba yun? Hindi naman talaga iba. Hindi iba. But iba ang tanggap ng babae sa sintoma niya. For example, if may heart attack na ako, for example, may warning na, pagod ako, ang sasabihin ko lang, Han, pagod ako. Sabihin din ng husband, pahinga ka lang. Pero kung ang husband ang mag-complain ng kahit yun pala acid lang, sumasakit yung dibdib, anong gagawin ng asawa? Halika na, punta tayo sa ER. Okay. So that's the main difference. It's a perspective thing. Ang women, they usually disregard their health. That's why we also have a council in the Philippine Heart Association that deals with women's health.
women are usually protected with estrogen, progesterone, so delayed yung kanilang sakit sa heart. No? So, but when they get into menopause, the risk of having heart problem is equal already with the male. No? So, sometimes the doctors ignore them, no? Even kahit na may sakit ka na premenopausal, kasi nga, may thought pa rin na may protected sila with estrogen. Correct. It has nothing to do with the gender issue. Habang pinag-uusapan natin yung kababaihan, meron bang age bracket na vulnerable to heart diseases Sa mga babae. sa babae? At it's the ones that are already on the menopause na. Now, I'm only asking because March, we're celebrating Yeah. The Heart Week, the Women's Week. Month. Oo. So, yung anong edad ito? Ang 50 pataas, ano? Around 50s na. Pataas. Wala na. Oo. So, mauubos na yung protection nila sa estrogen. Okay. Safe ba ang mga birth control, hormones sa babaeng may heart condition? But I think the only, I know you would agree, is because sometimes the oral contraceptive pills increases blood pressure. Yes. So when it increases blood pressure, then that's another risk factor for heart disease. What brings about heart attack? What cause? Marami ang mga causes. Ano-ano? So, pinakauna niyan is that your arteries nagkakaroon ng build-up of cholesterol. So, nanggagaling saan ang cholesterol? Okay, so yung cholesterol nanggagaling sa genetic siya. So, pwedeng sa genes mo, mataas na yung pinamana sa'yo ng parents. Namamana ito, no? Namamana ito. So, 80% Okay. through genes and 20% through diet also. So, Lifestyle. may lifestyle. So, kumakain ka ng mga trans fats like burgers, Fast food. You fast food, no? You like eating red meat, chicken skin. So, yun yung mga chicharon. So, yung 20% of that is brought by diet, no? So, yung pag-increase ng cholesterol. No exercise, lack of sleep, mga maraming ganon. Okay. Stress. Hygiene. Stress. Sleep mo dapat Stress. 7 to 9 hours yung sleep mo. Because lesser than that, nagkakos siya ng associated siya sa heart attack and stroke. And Less than that. diabetes. Kailangan may Diabetes, pahinga. Smoking, and vaping. Yan. Okay. Lahat yan sinisira nila yung vessels. Stress. Kailan tumatawid yung heart attack to heart failure? That's a very good Tumatawid ang heart attack sa pagiging heart failure kung nagkaroon na ng danyos or damage yung muscle ng puso dahil sa kawalan ng blood supply dahil nga barado yung mga ugat ng puso, ano? So, madalas yung mga nagkaroon na ng heart attack, dalawa lang yun, maaaring mag-recover talaga dahil naagapan, nagkaroon ng intervention ng angioplasty halimbawa o kaya open heart, or yung mga hindi na naagapan at humina na ng tuluyan yung heart, yung tinatawag nating heart failure. Heart failure causes death. Yes. That's why the purpose, boy, of our Heart Campaign, Failure Awareness Week, our campaign, is to let Filipinos know that we are prone. Walang makakaligtas dyan pag hindi maingat. Ano ang mga pagkain na maganda para sa puso? At ano ang mga pagkain na dapat iwasan natin? Siguro unahin ko yung mga magaganda para sa puso, ano? We'll never go wrong with vegetables, prutas, lahat naman ng prutas may asukal. Is the natural sugar, pari ding makapagbigay ng diabetes. Hinay-hinay lang parate. Bihira naman kaming magbawal talaga kasi it takes the joy out of living na wala nang pwedeng kainin, ano? Pero yung pakonti-konti, okay lang naman. Parating sinasabi ito, bakit masarap ang bawal? That's really true because cholesterol makes the food delicious. Take out the cholesterol, you don't want to eat it. It's bland. So, Okay. cholesterol talaga yung nakapasarap ng food. Ano naman yung mga pagkain para klarong-klaro lamang na hindi maganda sa puso? Sa akin, para in general, ano, yung mga hindi talaga maganda sa puso is yung mga highly processed foods, junk food. Ayun, mga delata, yun, ang hindi talaga maraming maraming asin bukod sa matataba. And yung may mga pagka nagpunta ka ng grocery, makikita mo doon yung may mga trans fats. Ano pa ba? Trans fat like, sorry sa donuts. Donuts ulit. Donuts, burgers, fast food. Sila yung may mga gumagamit ng trans fat. Usually anything fried. Yes. Yeah. Gaano kahirap ang gamutin
ang sakit sa puso? Pag meron Depende sa stage. Depende sa stage. Depende sa sakit. Oo. Kasi marami, we have acquired and we have congenital. Okay, so yung pinag-usapan natin is the acquired heart disease, because of lifestyle, barado, aging heart and all that. May congenital din eh. So hindi natin pwedeng ma-blanket kung paano i-treat ang heart disease. And the combination of both. Yes, pwedeng combination of both. Oo. Kaya, ano ang ating pinaka-importanteng mensahe itong Heart Failure Awareness Month? Ang number one killer pa rin sa buong Pilipinas, even during the COVID era, 2020, it's not actually the COVID. It's still cardiovascular diseases. And the number one cardiovascular disease is ischemic heart disease, and that causes heart attack. And part of the consequence of heart attack is heart failure. We are here to educate you, turuan kayo paano ma-recognize kung ano ang heart attack at saka ano ang heart failure. With all the information na meron tayo sa internet, at sa lahat ng mga educational materials na makikita natin, sana maging masinop lang. Bantayan yung mga simptomas. If you have any doubts, pwede namang magtanong sa mga pangunahing mga authorities or organisasyon tulad ng Philippine Heart Association para makapagbigay sa inyo ng sagot kung ano man yung mga agam-agam or ano man yung diagnosis na maaaring meron kayo. Doc Erlene? Yeah, for the Filipinos, I think kailangan lang natin i-dibdibin na we can be the stewards of our health. It starts first by us, Filipinos, to be aware na walang isa sa atin immune sa cardiovascular disease. Take charge of your health. That means you have a health or a preventive seeking behavior. Okay. Maraming salamat, Doc Erlene, Thank Doc you, Rodney. Thank you so much. Maraming Thank you salamat. Doc for- Erlene, maraming salamat.